Hello guys, magandang gabi guys. Kain tayo ng hapunan guys. Ulam po nga pala dyan ay pritong samaral. At saka yung ibang piraso, ilang piraso ay nilagyan ko ng gulay. Kung tawagin sa amin ay laswa. May alokbate, malunggay, okra. Kung meron pa sanang kalabasa, kaso wala nang available sa rep kong gulay. Kaya yan lang ang hinalo ko. Kung tawagin sa iba naman yan ay utang Bisaya guys. Nagsabaw lang talaga ako ng para sa akin na nilagyan ko ng gulay kasi ayaw ng mga bata na sabawan ko yung isdang prito. Gusto nila prito lang talaga. Kaya nagluto lang ako ng 2 pirasong isda para sa akin lang. Kumbaga pinasahog ko lang doon sa gulay ko. At gumawa na rin ako ng aking pampaganang sausawan dyan. Kalamansi, patis, tsaka sili. Hindi ko yan ng isda nung isang araw kaya parang pumayat na siya pag nakalagay sa freezer. Kaya kung mapapansin nyo, butas na yung tiyan niya pag pinirito ko kasi ganyan talaga yung anong klase ng isda na yan. Pagkapayat siya, kung minsan lumiliyad dyan, kumukunat yung kanyang laman. Kaya pag natatagalan siya siguro sa rep. Pero nung nabili ko yan siya, sariwang-sariwa pa yan kasi kumbaga na-try ko yung ibang lutuin, hindi naman ganyan na parang lumiyad tsaka parang pumayat. Isda na yan talaga ay papansin ko talaga yan pagka payat siya. Lumiliyad dyan guys, kumukunat talaga. Kumbaga parang tumitigas yung kanyang laman. Kaya kailangan yan, pag nabili mo yan, kailangan marunong kang tumingin kung sariwa talaga. Pero pag matagal na rin siya nakarep, ganyan din siya, parang kumbaga pumapayat siya pag matagal na sa freezer. Ano yung texture niya. Pero sa akin ay okay lang yan kasi kumbaga pinirito ko na nga lang siya kasi hindi na siya masarap sa bawan kapag hindi mo muna siya ipiprito. Kaya sana ang ulam ko kaninang tanghali. Kaso inuna ko lang muna yung nagsigang muna ako ng bangus. Kasi medyo natakam nga ako dun sa puso na binigay ng aking manugang. Kaya inuna ko lang kaninang ulamin sa tanghali yung sinigang na bangus. Kaya ngayong hapunan ko na lang siya na ulam ngayon. Kasi may natira pang bangus doon kanina. Kaya sabi ko, ito naman muna ang ulamin ko kasi natatakam na talaga ako ring lutuin siya. Medyo late na nga yung hapunan ko na yan kasi mga 9 o'clock na rin yan. Gawa ng nagmerienda rin kasi ako ng kanin kanina kasi nga may natira pa akong sinigang na bangus. Yung parteng buntot kasi hindi naman ang kinakain ng mga bata yun na lang muna ang minerienda ko kaya medyo busog pa ako kaya medyo late na yung hapunan ko. Kasi pag kami dito kumakain ng hapunan mga 6:30 o 6 o'clock pa lang ay kumakain na kami rito. Ngayon lang medyo na late kasi nga busog pa kami dahil yung mga bata ay nagmerienda rin ng hapon. Ako naman, kanin naman yung minerienda ko. Kaya kung minsan pag maghahapunan kami ng 6 o'clock PM kaya minsan kung gabi mga 11 ay gutom na kaya minsan nagmi-midnight snack na rin ako talaga ng kanin. Pero katulad ngayon yan ay medyo late na ang hapunan ko. Baka hindi na ako mag-midnight snack ng kanin kasi siguro bago mag 11 o 12 tulog na ako, hindi na ako kakain uli. Bukas na naman ang umaga yan guys. Almusal na naman yun. Dito kasi talaga sa bahay, pag mga gulay-gulay na ganyan, pahirapan talagang pakainin yung mga anak ko. Ang gusto lang talaga nila maliban sa yung pritong isda. Kung merong mga manok, baboy, adobo, ganun, pritong adobo, manok. Yun lang naman ang gusto nila. Hindi sila mahilig sa sabaw na may gulay. Kung meron man akong magsasabaw man ako, yun lang ang gusto nila yung sinigang na sabaw ng baboy, ganun. Magsisigang ako ng sabaw ng baboy, ganun. Pero pagka magsasabaw ako ng gulay na isda, mas gugustuhin nilang hiwalayan ko sila ng luto na halimbawa, prituhan ko sila ng isda. Ako ang magsasabaw ng para sa akin. Hindi talaga mahilig ang mga anak ko sa mga sabaw-sabaw. Pagdating sa isda, gusto lang ng mga anak ko, prito lang talaga. Ayaw nila yung halimbawa magpapaksiw ako. Ayaw nila. Magre-request ka agad yan na prituhan na lang sila. Kaya minsan talagang
ang hirap pakainin nila pag hindi mo naman sila lulutuan ng ulam nila, ay nakakakonsensya naman yung ikaw na lang ang makakakain kasi yung niluto mo ay ikaw lang ang may gusto, kaya kailangan talaga lutuan mo rin sila ng gusto nila. Pero pag mga parting manok, kahit anong klaseng luto yan ay walang problema. Mapa-adobo man yan, prito, o mga may sabaw man yan, tinola, walang problema, kakain sila. Pero wag lang pagdating talaga sa isda, napakahirap talaga nilang pakainin. Na nagmana sa akin na napakahilig sa isda. Bagay, kanya-kanya tayo ng panlasa. Iba naman yung lasa ng mga anak natin. At hindi ng araw, matututo din niya silang kumain ng mga gulay-gulay siguro. Bago nga pala ako magpaalam guys sa aking video na to, ay nais ko munang ipaabot sa inyo ang taos puso kong papasalamat saan mang sulok kayo ng mundo ngayon, Luzon man, Visaya o Mindanao. Ay lubos ako nagpapasalamat sa inyong pagsusuporta at panonood sa aking mga video guys. Hindi na naman akong maglalambing sa inyo na paki-like and share and follow sa mga video kong ito, para paki-comment na rin para malaman ko kung saan kayo ngayon naroroon at kung saan nakakaabot ang aking mga content. At muli po, inuulit ko ang aking lubos na papasalamat. Ako'y pansamantala magpapaalam sa inyo. And God bless all and bye-bye. Thank you for watching.